Paste. Okay, recorded na. Okay, live na. Okay, 10 minutes para kay Bro Dino. Go ahead, bro. 10 minutes. Okay. So yun, ulitin po, magandang gabi po sa lahat sa mga kapatid namin nakikinig dyan. Ito yung paksa, no? Hindi po tungkol sa handog mga kapatid, tungkol po sa pagkain. No, ito ulitin ko spesifiko para hindi mamaya maligaw si Brother Edwell, no? Sa kanya itatanong, hindi po handog pagkain, ha? Ito. Papatunayan ko ng pinagbabawal na kainin sa lumang tipan, sa bagong tipan, pwede nang kainin. Okay? Masarap na po sa bagong tipan. Okay. Ito po mga kapatid. Dito tayo mauna dahil insert po natin yung ating presentation kasi ang ganda na kanina eh. Okay. So naputol, napatunayan natin, napakatibay. Okay. Ngayon, pinapauna ko po sa inyo mga kapatid itong aking tindig. Mananatili po itong matibay. Okay. Ito hanggang matapos. Hanggang i-congrats ninyo ako. Okay, ito. Sa Marcos City, 19, 15 hanggang dito pa ako mauna. Okay. Tandaan natin, ang pagkain po sa lumang tipan, yan po ay utos. No? Inutos po kay Moises. Kung saan ang dapat tumupad doon ay mga Israelites. Ayun, mababasa natin yan sa Leviticus 11, verses 1 hanggang 8. Okay. Pero sa aminado po tayo sa bagong tipan, sa lumang tipan, talagang mayroong pinagbabawal talagang kainin. Pero dito, wala nang bawal-bawal. Okay. Dito po tayo sa Marcos City, 15 hanggang 19. Babasa tayo. No? I-direct po natin yan. City, 19. Ganito po ang sundan po ninyo ako. 15, simula tayo sa 15 hanggang 19. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya, datapwat ang mga bagay na nagsilabas sa tao. Yaon ang nangakakahawa sa tao. 16. Kung ang sino man ay pakinig na ipakinig ay makinig. Kung meron kang pakinig, ipakinig mo yan, no? Para at makinig ka. Yan ibig sabihin. 17. At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan ay itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinghaga. 18. At sinabi sa kanya, kayo baga naman, no? Wala rin pag-iisip, hindi baga ninyo nalalaman. Saan po ang kinutusan ang sinasabihan? Mga namang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya. Ayun, hindi pala nakapagparumi. Okay, 19. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Ano bang pagkain dito? Tingnan natin ito. Mark 7, 19. Okay, tingnan natin. Mark 7, verse 19. Tingnan natin sa Greek, ano ba itong pagkain? Okay, ano bang nilinis dito? Ito Mark 7, 19. No? Hindi lamang baboy ang pinag-usapan mga kapatid ha, kundi yung mga pinagbabawal hindi pa specific pero pwede niyang specific mamaya, no? Gawin natin kakampi si Ellen G. White, nag-utos din na kainin ng baboy. Okay? So, dito po, yung pagkain, ano ba itong food? Okay, food. Okay, tingnan natin. Okay. Broma. Okay, yun ay broma. No? Ano ibig sabihin po ng broma? Tingnan natin. Accusative, plural. Ang sinasabi po dito. No? Plural, bromata, noun neuter, food of any kind, no? Kahit anumang pagkain. Okay, kahit anumang pagkain, allowed or forbidden. Tanong, yun bang Leviticus 11 forbidden ba yun sa mga Jewish? Yes, forbidden po yan. Meat. Sabi po dito, dito po sa bagong tipan, wala na forbidden mga kapatid. Nilinis niya lahat ng pagkain, no? Kaya po sa Acts 10, 9:15, no? Sa Acts 10, 10 hanggang 15. Yan ang challenge natin na napatunayan natin, no? Okay, Acts 10, chapter 10 to 15. Ito mamaya. 10 to 15. Ganito po
ang ating mababasa mga kapatid, no? Sundan po ninyo ako. The Voice Bible. Okay, The Voice Bible. Ang ganda sana ng challenge yung kanina eh. So, ganun pa naman, ulitin natin. Ang sabi po dito, but his son grew hungry. While his lunch was being prepared, Peter had a vision of his own. A vision that linked his present hunger with what was about to happen. A ref opened in the sky and a wide container, something like a huge sheet suspended by its four corners, descended through the turn opening toward the ground. This container came with four-footed animals, creatures that crawl and burn, pigs, baboy ha, birds, yung gumagapang, bats, lizards, snakes, frogs, toads, and vulture. Get up, Peter. Kill, eat. No? Tayo. O sige, magpatay at kumain. 14. No way, Lord. Sabi niya, hindi. These animals are forbidden in the dietary law of the Hebrew Scriptures. Ayan na. Sabi niya, hindi. No? Ang hayop nito ay pinagbabawal ayon po sa dietary law ng Hebrew Scriptures. I've never eaten non-kosher foods like this before, not once in my life. No? Hindi ko ito kinain mula noon. Sa buong buhay ko, hindi ko ito kinain. Okay, 15. If God calls something permissible and clean, you must not call it forbidden and dirty. Ang linis ng Diyos. Walang bawal-bawal, kapatid, na ano? No? Walang bawal-bawal, walang forbidden. Okay, Brother Edwil. Bakit po? Kasama pong pinagbabawal yung forbidden. Sa Leviticus, forbidden po yan. At ayon po sa Biblia, ang nagbabawal ng pagkain, no? Kontra po sa Diyos, ito po ay aral po ng demonyo o aral ng diablo. No? Yung nagbabawal pong ipakain ang pagkain, no? Na pinapayagan ng kainin ng Panginoon, wala nang bawal-bawal. Kaya ang sabi po dito sa Roma 14, ulitin ko ito. Roma 14:5 sa S. Remind mo ako sa 3 minutes ha. Sige bro. Roma 14:5 sa S. 3 Ganito minutes. po ating mababasa. 3 minutes. Yeah, thank you. May nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa'y magtibay ng kanyang sariling pag-iisip. 6. Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito ng Panginoon. At ang kumakain ay kumakain sa Panginoon sapagkat siya nagpasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. So ayun po. Kung yung kumakain, nagpapasalamat. Alin bang pagkain ang tinutukoy dito? Ituloy natin sa 20. No? Itong meat ay broma. Okay. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay ng lahat ng bagay ay nalilinis, gayon may masama taong kumakain ng laban sa kanyang bughi. Okay? So dito makutanungin mamaya, Brother Edwell, no? Sa pagkain na aking ginagamit. Okay po? Kaya sabi doon sa 1 Corinthians 10:25, kahit anong bilhin nyo na. No? Ang inutos po ng Panginoong Isa sa Mateo 28:19 hanggang 20, lahat ng inutos ko sa inyo, inyong i-observe, ituro nyo sa kanila. So lalabas mamaya, no? Kung itong baboy ay hindi inutos ng Panginoong Diyos sa mga apostol, lalabas si Pedro may sariling kautusan na wala sa Diyos. Ito, pamalian mo ito mamaya ha. No? Kaya sabi po sa Hebreo 13:9, tandaan po niyong paksa, hindi handog pagkain ha. Hebreo 13:9. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid, no? Sabi po dito, huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala sapagkat maputi ang puso ay patibayin sa pamagitan ng biyaya, hindi sa pamagitan ng mga pagkain na di mapikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Ayan, malinaw po yan. Huwag mo silang abalahin ng dahilan sa pagkain sapagkat tayo namumuhay sa biyaya. Sapagkat ang kautusan ibinigay kay Moises ayon sa 1:17, ang kautusan kay Moises at ang biyaya kay Kristo. Kay marunong tayo, no? Magkaroon po ng pagitan, no? Okay. Kaya po mga kapatid, atin pong katunayan. At dito dagdagan natin, kaya naniwala ako si Ellen G. White masunurin po dito.
Bakit? Nag-utos na kumain ng baboy. Ito, Testimony of the Church, chapter 3, 136, sabi po dito, Time. children are allowed to eat flesh, meats, spices, butter, cheese, pork. Ayun, Time. tapos na ba? Time. Bilis may baboy pa sana. Okay. Okay, 10 minutes para sa ating question. Bro Endel. Bro Edwell, sorry. 10 minutes. Ayan na ba siya? Bro Edwell. Paki-unmute. Yes. 10 minutes po. Tanongin niyo po siya. Ayun na. Sige po, sige po. Okay. 10 minutes. Ano, 7 minutes na to. 7 minutes na lang. Diba, 7 minutes? 7 minutes. Oh, Oh, wait lang wait lang. Edit ko lang ang 7 minutes. Ayaw namin magpuyat ni Bro Edwell eh. Sige, go. 7 minutes. Okay. Brother Dino, Dino pala. Okay, Brother Dino, anong pagkain ba ang nilinis ng Diyos? Koinon? Okay, Ano ulitin ko. May umiiko dyan eh. Okay, wala na. Ano ba ang nilinis ng Diyos? Yung pagkain na narumihan o yung marumi? Boss, lahat po yan kasi sabi sa Biblia, wala na marumi. Allowed or forbidden, pwede na kainin. Masarap na nga sabi ni Pedro eh. Next question. Okay. Ano ba ang nilinis ng Diyos diyan sa Marcos 7:19? Ano ba ang nilinis? Pagkain o yung hindi pagkain? Pagkain. Natural pagkain ang linisin. Lahat po yan. Tao man yan. Lahat po nilinis, no? General, no? Lahat po linisin sapagkat ang Diyos, walang imposible po dito. Lahat ay kayang linisin ng Diyos. Wala kang may bababasa sa Biblia na hindi kayang linisin ng Diyos. Ang Diyos namin kaya lahat. Next question. Saan mababasa na ang tao pwedeng kainin? Wala kang mababasa niya na sa Biblia ng tao pwedeng kainin. Pero may pakita akong article sa iyo ng kanibal kumakain ng tao. Oo. Pero regarding po sa turo po ng Biblia, hindi po tinuro na dapat kainin ng Kristiyano ang tao. Pagkain po. Oo, regardless ang paglinis sa tao. Next question. Okay. Ngayon. Okay. Ang baboy po ba ay kasama sa pagkain na nilinis ng Diyos? Ng Diyos? Abay, oo. Kaya nga pinakain niya sa Acts 10, The Voice Bible, Acts 10, 10-15. Sabi niya kay Pedro, huwag mong ipalagay na marumi yung nilinis na ng Diyos. Kita mo, naku, naghanda na si Pedro ng kutsilyo doon, alam ko eh. Next question. Okay. Ano ba ang nilinis ng Diyos? Koinon o akatarton? Both. Kasi nga sa Biblia, kasi sa Old Testament, no? Sa luma nung hindi pa nalinis yan, akatartos o akatarton, unclean yan eh. Ang katariso yan ay cleanse, no? Yung koinos yan ay marumi. Sa Diyos ho kasi wala nang marumi. O malinis, allowed or forbidden, masarap ng kainin. Next question. Okay. Sa talatang 15:14, sabi ni Pedro, hindi Panginoon sapagkat kailanman ay hindi ako kumain ng marumi at karumaldumal. Yung marumi at karumaldumal, yun ay koinon. Ang sagot ng Diyos, ang nilinis ng Diyos, huwag mong sabihin common. Yung common na yon ay koinon. Sang-ayon ngayon na ang nilinis ng Diyos yung koinon lang yung katarton. Makulit po. Medyo may hangin siguro. Makiulit. Stop mo na yung time natin, bro. Sige. Okay, ulit daw po yung sagot. Ulit ang tanong. Itanong po ulit. Ulitin ko ang tanong. Sa talatang 15 ng Gawa 10, ang nilinis doon ay koinon, hindi kasamang akatarton. Tanggapin mo ba ngayon na ang koinon lang ang nilinis ng Diyos at hindi ang Mali. Lahat po allowed or forbidden, okay na. Sabi ng Panginoon, huwag mong ipalagay na marumi ang nilinis
nililinis na ng Diyos. Lahat po yan, allowed or forbidden sa Kristiyano, makakain na. O, kaya nga may baboy ako dito, ang sarap na sarap sila eh. Next question. Okay. Sa talatang 14, Brother Dino, nandun yung marumi at karumaldumal. Ang sagot doon ng Panginoon sa talatang 15, marumi na lang yung common. Ibig sabihin, saan ka ngayon kasama ang katartos? Ano? Ang sagot po ng Panginoon, General Brother Edwell. No, General, bakit kung balikan mo sa 14, ang pinag-usapan dyan, common, no, or unclean, ayan, akatartos, or koinos, yan ang pinag-uusapan dyan. Kaya wag mong putulin. General ang pagsagot yan kasi simulan mo muna sa kasunduan bago po yung conclusion doon para maunawaan natin. Kasama baboy dyan talaga. Next question. Sang-ayon ka, sa talatang 14, sinabi ni Pedro na common and unclean. Sang-ayon ka rin ba na ang sagot ng Diyos sa talatang 15 ay common lang at wala na yung Mali. Hindi lang common lang ang sagot. Huwag mong ipalagay na marumi. Alin yung huwag ipalagay na marumi, Brother Edwell? Yung sa verse 14, no? Yung nilinis na ng Diyos. Alin? May baboy, may vulture, may gumagapang, kasama lahat. Next question. Okay. So, gusto mo bang patunayan na sa talatang 15 nabanggit din ang akatarton? Yes, kasama pong akatarton dyan. Wait lang. Yes, kasama pong akatarton dyan. Bakit? General pong pagsagot ng Panginoon. Huwag mong ipalagay na marumi. Tanong, yun bang akatarton or akatartos? Marumi ba yan? Yes, unclean pong definition sa Greek niyan. Yun bang koinos? Marumi ba yan? Marumi yan. Ayon sa definition din. Walang pinag-iba kay General. Ang pagkasagot, malinis na talaga. Huwag mo, Brother Edwell, ipalagay ang Next nilinis question. na ng Diyos na marumi. Okay. Pero, hindi na sa talatang 15, sa sagot ng Panginoon, common na lang ang ginanggit. Sang-ayon ka ba na mali yung sabi ko? Hindi ako sang-ayon na mali ang sinasabi ko sapagkat malinaw po ang nakasulat po doon, huwag mong ipalagay na marumi yaong nilinis ng Diyos. Alin yung nilinis ng Diyos? Balikan mo sa 14, balikan mo sa 11, 14 to 15, makukuha mo yung senaryo ng pag-uusap po nila. Next question. Okay. Ibig sabihin, mas pinaniwalaan mo ang talatang 14 na yun ay sagot ni Pedro. Ang sagot ng Diyos, common lang, mas pinaniwalaan mo ba ang sagot ni Pedro kaysa sagot ng Diyos? Ano? No? Paniwala mo yung sagot ni Pedro na bawal sa Diyos nga. Agree po ako sa Diyos nang sabi niya, huwag mong ipalagay na marumi ang nilinis ng Diyos. 2 beses, 3 beses niya sinabi. Ang linis-linis na Pedro. Tumindig ka, pumatay ka at kumain. O, kita mo? Next question. Okay. Last question. Basahin ko ang talata ha, para malinawan ka. Yun ang premise mo na. Basahin ko ha. Okay, talatang 14. Eto. Datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari Panginoon sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Ito ay sinabi ni Pedro. Ang sagot ng Diyos, ang tuloy natin sa kanya ang tulig sa ikalawa. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ilagay na marumi. Itong marumi na ito ay ulimbo. Sinasangayunan mo ba na Pedro ang nabanggit sa talatang 15? No, mali po ang sinasabi mo. Bakit pinutol mo? Hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo. Sa talata, sang-ayon ako, Brother Edwell. Ang sabi po dito, at muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. May kama. Ang nilinis ng Diyos, alin yung nilinis ng Diyos? Doon sa 14, ay huwag mong ipalagay na marumi. Hindi marumi yung karumal-dumal. Time. Hindi marumi yung lahat. Next Time. question. Time Okay na. ba? Time na. Okay. Bigyan natin 10 minutes si Bro Edwell. Bro?
para sa presentation. Okay. So ito mga kapatid, ang atin pong linawin ang talata na hindi naunawaan ni Dino. Di niya naunawaan ito eh. Okay? Ang utos ng Diyos ganito, 13, gawa 10:13, at dumating sa kanya ang isang tinig, magtindi ka Pedro, magpatay at kumain. May tatlo may tatlong utos dito. Magtindig, magpatay, at kumain. Wala ditong specific na kumain ka ng baboy. Kaya po, mali yung showdown kanina. Na ang sabi ko kanina mga kaibigan, sa showdown, pasalamat ka din no, nabura, na sinabi ng Diyos na ipakain ng baboy. Wala pong nabanggit sa binasa mo na sinabi ng Diyos na ipakain ng baboy. English yon. Siguro, matalino naman si Dino. Marunong siya mag-English yung word na yun na sinabi, basahin mo na ipinakain ng Diyos ang baboy. Wala po, no? Yan. Sabi rito, dumating sa kanya ang tinig, magtindig ka Pedro, magpatay at kumain. Tatlo po, no? Ang sabi ni Pedro, ang sinabi ni Pedro, hindi maaari Panginoon sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na ginagit yung dalawa, marumi at karumalduman. Ang marumi dito mga kaibigan, ito po ay koinon. Ito po yung pagkain na nahaluan o naidikit sa maruming bagay, kung kaya't naging koinon po ito mga kapatid. Contaminated. Ang term po koinon or contaminated or common. So, at nandito rin ang marumi at karumaldumal. Ang word na karumaldumal mga kaibigan, ito po ay akatarton. Kasama na po ang baboy, akatarton po yan. Ngayon, ang sagot sa talatang 15, at muling dumating sa kanya ang tinig. Sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Ang marumi dito mga kapatid, koinon lang. Sana ginagit na rin yung huwag mong ipagpalagay na marumi o karumal-dumal. Dapat dalawa din. Pero sabi ni Dino, lahat na raw, pati akatarton, hindi binanggit eh. Kaya dumagdag ang ating kaibigan. Dagdag sa Biblia, mga kapatid. Ang sabi ng Diyos, huwag mong ipagpalagay na marumi ang nilinis ng Diyos. Yung marumi dyan, koinon. Now, meaning koinon. Koinon or koino ay pagkain na nadumihan, na daiti sa maruming bagay, kung kaya common or contaminated ito mga kapatid. Para kay Pedro, ayaw niyang kumain ng contaminated common. Pero pwedeng kainin ang contaminated. Pero yung marumi talaga, akatarton, hindi po mga kapatid. Ngayon, si Pedro mga kapatid ay nalito, no? Sabi rito sa talatang 17, samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita, narito ang mga taong sinugo ni Cornelio nang maipagtanong ang bahay ni Simon ay nangagsitayo sa harapan ng pintuan o nag-isip. Mga kaibigan, si Pedro na pinakitaan ng panaginip, nag-isip. Si Dino, hindi. Ito malaking problema. Ang pinakitaan ng panaginip, ng pangitain, nag-isip. Si Dino, hindi. Ngayon, dahil nag-isip si Pedro, at yun ang gusto ko, yung mag-isip mo na. Hindi yung basta sunggab na lang, ano? At talatang 20, pinaliwanag ng anghel kay Pedro. Natapwat, magtindig ka, at manaog ka, at sumama ka sa kanila. Okay. Ito yung meaning. Yung magtindig ka, Pedro, magpatay at kumain, ito yung kahulugan.
magtindig ka, manaog ka, at sumama ka sa kanila. Tatlo din. So ito yung meaning, kapatid. Hindi yung literal na hakabin mo na. Kasi si Pedro, ang inutusan, hindi kumain. Si Dino, abay kain. Ngayon, nandito pa ang meaning ng panaginip na yun, mga kapatid. At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa at gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sinumang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Tao, sino po ang pinatungkulan ng mga hayop na may pigs? Pinag niya pigs, vulture, four-footed animals, at yung mga gumagapang. Tao pala. Kaya, eto yung pangitain ni Pedro. Okay? Ito pong kahulugan, mga kapatid. Now, ano pa ba ang i-rebat natin? Eto. Binagit din ni Dino, nalito din binagit niya rin yung aral ng demonyo. Mamaya, patunayan niyo mamaya kung ano yung aral ng demonyo, no? So, mga kapatid, mga kaibigan, dito po sa Hebreo 13:9, sinabi niya rito, basahin natin ang 13:9, hindi niya pa rin naunawaan ito. Hebreo 13:9. Ito. 3 minutes. Okay, 13:9, mga kaibigan. Basahin natin para maunawaan naman ng ating kaibigan. Ito, 13:9. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa magitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain. Ay, hindi na nga kailangan ng pagkain, kakain talagang tao ito. Sapagkat mabuti na po ang puso ay patibayin sa magitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng pagkain. Hindi na nga sa pamamagitan ng pagkain, bago kakain pa. So mga kapatid, ay mahirap kasi kung kain na lang ang nasa isip ng tao. Okay? Alam niyo po, ang pinakaunang kasalanan ay pagkain. Nang dahil sa pagkain, ang tao ay namatay. At ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat masarap na sarapan sa baboy si Dino. Ayan. Sige Dino, kain ka ng baboy. Kain ka ng kain. High blood ang dating mo. So yun po, mga kapatid. Okay? Now, okay. Basahin ko na lang din po yung Roma 14. Anyway, nabasa niya kanina eh. Pero ngayon, hindi niya dinaanan yan eh. So ito, mga kapatid, no? Roma 14. So kumitay pa naman ako. Talatang 20. Sabi rito, at talatang 14. 14 muna tayo. Sabi rito, mga kapatid, gamitin ko na ito. Nalaman ko at naniwala akong lubos na kay Jesus na Panginoon, na walang anumang marumi sa kanyang sarili, maliban na doon sa nag-akala na ang anumang bagay ay marumi, sa kanyang marumi. Mga kapatid, ang tinutukoy dito, yung mga pagkain na malinis, ang tinutukoy dito, na kung iniisip mong marumi, marumi ito, kaibigan. Now, talatang 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Now, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain, pero ang si Dino kain pa rin ang kain. Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain, kundi sa katwiran at kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu. Ito po, mga kapatid, huwag na po natin isipin yung kain ng kain na yan. Kasi po, hindi nga yan magtataguyod sa atin sa kaharian ng Diyos eh. So, ito po, mga kapatid, ang mga talatang ito na nagpapatibay sa atin na hindi na nga po tayo masyadong mag-iisip ng kain. Makakailan ng konti ng tamang pagkain na ipinahintulot ng Diyos.
masayahan na po tayo mga kapatid. Huwag nating naisin pang kumain ng bawal sapagkat Time. kung totoong Time. nilinis na ang baboy, scientifically marami pa rin. Time po. Time. Okay. Salamat bro Edwell sa iyong presentation. Bro Dino, first question mo. 7 minutes. Okay, first question. Sabi mo, scientifically, ang baboy ay marumi. Yun bang marumi, brother? Kasi baboy, pinapalabas yung baboy. May makukuha ba tayong vitamina dyan or wala? Marumi na nga eh. Sakit Objection. na Objection, objection, objection. Objection daw po. Yes? Okay, kasi sabi niya daw, speaking scientifically, yung baboy marumi daw, wala daw tayong may makukuha na vitamina dyan. So, ang tanong ko, meron, sa scientifically, brother, Edwell, meron ba tayong makukuhang vitamina sa baboy? Meron or wala? Meron daw po wala. Okay. Mr. Moderator, hindi po namin pinag-usapan ng vitamina. Yes bro. Pinag-usapan namin. Yes bro. Categorical yung tanong niya. Sabihin mo lang kung hindi niyo po masagot ng next question natin. Next yes or no daw kasi. Yes. Ano yung objection? Yes. Ano? Sige. Nag-object ako na hindi ko ang vitamina. Baboy na baboy. Yes. So, sasagutin mo ba yung categorical niya or next question na lang? Kasi po, labas po sa paksa yung vitamina na yan eh. Okay, sige. Bro Dino, may counter? Yeah, may counter ako kasi ginamit niya scientifically. Siyan ko nang una dyan wala kang may makukuha daw kasi marumi daw ang baboy. Agree daw ko sa kanyang science. Therefore, ang pala po na question, walang may makukuha doon kasi marumi ang sabi niya. Marumi ang baboy, hindi pagkain. So, ang tanong ko, meron bang makukuha sa vitamina doon kung yun ang baboy ay marumi, meron or wala? Oo. Bro, categorical. Kasi nauna dyan sa labas Oo, categorical meron bro. or wala? Oo. Meron daw ba o wala? Next question na lang. Mr. Moderator, wala akong sinabing walang makukuha. Yes bro. Ang sinabi ko, Yes bro. wala yung word na walang makukuha, wala akong binanggit eh. Yes bro. Yes bro. I know. So ang magiging ano diyan is ang magiging ano diyan yung categorical niya kasi kailangan sagutin kasi yun yung patakaran natin. So ang tanong niya is yes or no. So sasagutin mo ba yung yes or no or next question na lang? Ganito yan, Mr. Moderator, invalid po ang tanong kasi may policy po na Moderator, objection, hindi po pwede magpaliwanag sa ganyan. Oo nga. Pag nag-object, Bro, ganito yung laws natin. Pag hindi masagot ng yes or no, next question agad yan siya bro. Ipaliwanag mo lang sa presentation bro kasi sa ngayon, categorical question under cross kasi tayo. So, kailangan sasagot lang tayo, hindi tayo mag-explain. Explain man natin sa presentation yun So, sasagutin mo ba yung categorical or next question na lang? Sandali po, Mr. Moderator, may policy siya doon. Binanggit ko rin na walang Yeah, makukuha. Wala akong binanggit na walang makukuha. Yes Kaya bro, may policy naiintindihan ko bro. Ang pagpapaliwanag mo kasi na yan, dapat sa presentation mo yan gagawin. Sa ngayon, under cross ka niya. So categorical rule yun, meron siyang tanong doon. So ipaliwanag mo na lang po yan, kung policy po yan, ipaliwanag nyo na lang po sa presentation nyo. For now, hindi po talaga kayo pwede magpaliwanag kasi under cross nga po kayo. Kasi yung time niya is matatagalan. So kailangan yung sagutin ng yes or no or yung next question nyo, saka na kayo magpaliwanag mamaya. So next question na lang ba natin to o para mag-start na ulit ang time? O sasagutin niyo po yung yes or no? next question na lang kasi Next question na lang bro. So, go ahead bro. Okay na. Next question. Next question natin. Kasi doon ko kinuha sa scientific. Sabi mo susundan kita doon. So dahil next question ka doon, ayaw mong sagutin, mag-proceed po ako sa ibang katanungan ayon sa gawa Jess. Verse 12 muna ako, Sabi dito, naroon lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. Okay. Sabi mo hindi yan sa panaginip dapat mag-isip ka. Si Dino hindi nag-iisip, si Pedro nag-iisip. Yan ang sabi mo, So, dito po sabi mo, hindi po mga hayop dito ang sinabing nilinis, kundi ang mga tao. Binanggit mo hintel. Ito, meron ka bang, dito muna ako, sabi doon naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa. Dito muna ako sa apat na paa. Kung tao ito, Brother Edwell, tong apat na paa, meron ka bang talata sa aking may pakita na hintel, na nilinis na ng Diyos, na mayroong apat na paa? Meron or wala? Meron or wala? Walang tao na apat ang paa, Brother Dino. Ang unggoy, dalawang paa.
ang doon yung paa, pero wala pa. Okay. Okay, so susunod ko nga tanong. Sabi mo, wala. Okay, kasi walang tao, kasi ikaw nagsabi na tao ang tinutukoy dito, tapos sinabi mo, walang taong apat ang paa. So, dito naman sa susunod na tanong, na binanggit ng talata, apat na paa, at mga nagsisigapang sa lupa. Itong aking tanong, meron ka bang may pakitang talata sa akin sa Biblia? No? Na mga hintil na sila ay nagsisigapang sa lupa. Meron ka bang talata noon? Meron o wala? Meron o wala? Minsan, hintil, may gumagapang din na Objection. tao. Meron daw po wala. Objection, objection. Time's up, time's up, time's up. Yes? Sumasagot ako Ang ng objection ko, yes, di ka sumagot ng kategorikal. No? Sinabi ko, Sanay lang po, bro. Sanay Wait lang, wait lang. Ano yun, Bro Dino? Ang objection ko, meron bang talata? Meron o wala? Dapat po, direct muna po bago magpaliwanag. Gusto ko yung tao talagang nagsisigapang sa talata. Okay. Ang sagot ko, mayroon. Meron daw, bro. Sige. 20 seconds. Ang sagot ko, mayroon. Ang sagot ko, mayroon ha. Mayroon. Ako minsan gumagapang din, Brother Dino. Baka ikaw gumagapang din. Ha? Mayroon. Sagot ko. Okay. Saan sa talata sa Biblia ang tinutukoy sa gawa 10:12 na mga hintil na nagsisigapang? Saan sa talata sa Biblia? Okay, wala sa Biblia. Pero kung tinatanong mo gumagapang, ako gumagapang din minsan eh. Pero ganito yan. Ang sabi ni Pedro, o sinabang tao ay huwag kong sabihin marumi o formal duman. Naunawaan kasi ni Pedro, ikaw hindi. Kaya kay Pedro ako nagwala. Next question. Okay. Susunod na tanong. Di ba itong gumagapang, Brother Edwell, ayon po dito sa kumot na ibinaba ng Diyos ay mga hayop ito? Ayon sa talata, yes or no? Yes or no? Yes, hayop yan. Ibinaba. Hindi lang physical yun na tao ang pinapatungkulan. Hindi mo lang naunawaan ang panaginip. Pero sa ito, naunawaan ni Pedro. Hindi. Okay. Ang hayop po dito na gumagapang, included po ang ahas na walang paa. No, included po dito sapagkat hayop na gumagapang. Ito. Yung ahas may buntot kasi ikaw gumagapang. May buntot ka ba, Brother Edwell, o wala? Meron ako sa harapan. Meron daw sa harapan. Pero wala ka na doon, bro. Wala ka na doon kung ano ang ginagamit ng Diyos na simbolo. Basta ang sabi doon ni Pedro, tao ang pinakahulugan noong mga karating mga hayop. Okay. Sabi po dito, at mga ibon sa langit. Ikaw, yung ibon lumilipad. Ikaw ba, Bro Edwell, nasubukan mo bang lumipad o hindi? Mayroon ding lumilipad, meron din. Pero ang kahulugan ng Brother Dino, sana maunawaan mo, tao po ang pinapatungkulan noon. At naunawaan ni Pedro, sana unawain mo na rin. Yan. Okay. Dahil tao ang lumilipad sa langit, sabi mo, bigyan mo ako ng talata, taong lumilipad sa langit. Meron ba o wala? Ay wala sa talata, pero may lumilipad din na tao. Si Dante Barona, lumipad nga, hindi pa doon sa San Juan Bridge. Mayroong lumilipad na tao, si Dante Barona. Pero, ang panaginip ni Pedro, yun ay mga hayop na sumisipulo sa mga tao ng Diyos na intel. Okay, sabi mo, wala. Meron ba akong mababasa sa Biblia na pwedeng kainin ang baboy? Meron ba akong mababasa sa English nito? Meron o wala? Wala, Brother Dino, kasi ang kahulugan niya ay sinagawa niya sa talatang 28 tao pinapatungkulan noon, wag kang kumain sa pinutusan. Okay. Kung may mabasa ako, brother, yung pig pwedeng kainin, pinapakain kay Peter. No, kung may mabasa ako sa Biblia litra por litra, tatanggapin mo mali ka na naman ngayon? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Okay, nabasa mo na baboy. Yes or no daw, bro? Bro. Objection, objection. Objection. Ang paniwala niya tao. Objection, objection. Everyone, please, please. Objection, objection. Bro Dino. Yung objection ko po dito, sabi ko kung may mabasa ako, letra por letra yung pig, pinapakain ko kay Pedro, letra por letra.
tatanggapin mo mali ka ngayon? Yes or no? Yes or no daw? Ano? Kasi nga po, hindi nga po yan ang kahulugan. Si Pedro nanawaan niya, ikaw hindi mo naunawaan. Ang pagkaunawa ni Pedro, sino mang tao ay huwag kong sabing marumi o karumal-dumal. Simbolo lang yun, Brother Dino, naiwan ka sa ere. Simbolo yan, no? So, meron bang taong akatartos? Yes or no? Yes or no? Yes or no? No? Okay. Ayun nga ang sinisimbolo dyan. Objection, moderator. Yes or no lang po tayo, bro. Mag-warning na po ako mamaya pag hindi po nasagot ng... Objection muna po ako. Objection. Tanong ka, ayaw sagutin ni Bro Edwin eh. Objection. Kasi ayon po dito sa gawa, ayon po sa gawa, yes, 14, may akatartos na binanggit po dito at koinos, yung mga marumi. So ito ang aking tanong, kasi pagkain ang tinutukoy ko dito, meron bang taong akatartos o wala? Meron ba daw? Malamang, kasi yan ang simbolo. Objection, objection. Objection, Hindi, yes, wala po yes. akong pinapipili ang malamang. Warning na moderator. Yeah, Para warning, makapag- warning. Okay, sige. Last one na lang pag magbawas na ako. Yes? Sagot. Bro Edwin, sagutin. Ang ganda ng tanong ko eh. Wala pa akong pinapipilang malamang. Meron o wala? Ayun. Ito ulitin ko Kasi ayon po dito sa gawa Jess 14. Kasi sabi mo tao ito eh. So ang tanong ko sa'yo, meron bang tao sa Biblia, yung maliwanag tao na binanggit na katartos, meron o wala? Meron daw wala? Meron. Masaya ka lang, meron. Yun nga ay nitilis na rin sa tao. Ano kay Pedro, hindi yung literal na pangkoy. Time? Okay, bro Dino, you have 10 minutes to second rebuttal. Okay. Okay, thank you. Unang-una po mga kapatid, matibay pong ating paksa. Wala pong reputation na nangyari dito. No? Lahat pong tanong natin hindi nasagot. Sabi ko meron bang taong apat na paa? Wala. Hindi tao ito. Tapos yun daw gumagapang. Itong gumagapang wala pong pa. So kasama ka pa doon, Brother Edwel, doon sa binabang kumot. Bihira ba naman Tapos sabi mo akatartos. Wala kang talatang taong akatartos. Bakit pagkain pong tinutukoy sa akatartos? No? Wala pong, tanungin kita ulit doon sa tanungin kita ulit doon sa kumon tao yan Okay. Una kong tanong mga kapatid, may scientific ka pang nalalaman scientific. So sinundan ko yung scientifically daw niya. Sabi niya daw, baboy marumi yan So sabi ko kung marumi yan, mayroon magbitamina. Kung mayroong bitamina yung kapatid sa katawan, ikakabuti ng tao yan. Ikakabuti yan. Total pagkain ng ating usapin. Ito Next question. Bakit next question? Di masagot, no? So diyan pa lang, Brother Edwel, makita namin ang kahinaan ng tindig mo. Mahina yan. Bakit? Nag-next question ka, sagutin mo yan. Sabi mo, wala sa paksa. Kung wala sa paksa, bakit ka tumalon sa science? Dagdagan ko yung science mamaya. Ito, gagamitin natin nyo. Kung may vitamina ba talaga yung baboy? Ito nga, may vitamina ito. Gagamitin ko ito. Sabi, mababasa po natin dito sa Healthline, no? .com, Nutrition Foods, pork. Okay. Pork is the meat, domestic pig, sus domesticus. It's the most commonly consumed red meat worldwide, especially in Eastern Asia, but its consumption is forbidden in certain religions. Kita mo kayo ito, such as Islam and Judaism. Kayo peking Judaism So kasama kayo dito na forbidden, bawal kayo dyan Ito sabi, for this reason pork is illegal in many Islamic countries. Okay? It is often eaten unprocessed of course preserved pork products are also very common. This includes smoked pork, ham, bacon, and sausages. Kumakain ka siguro ng ham no? Being high in protein and rich many vitamins and minerals, lean pork can be an excellent addition to unhealthy diet. This article tells you everything you need to know about pork. Kita mo, dapat ikaw yung mag-isip ngayon, no? Kasi ako nag-iisip ko science, nag-iisip ako sa Bible. Agree sa akin, sa'yo kontra. Akalain mo sa science, agree sa akin ang
pinoforbidden po ninyo. Pwedeng kainin dito, nakakatulong pa ito sa kalusugan. Sa Biblia, pinapakain pa ng Diyos. Nagno yung sagot mo. Ibig sabihin, brother, Idwell, sabi ko, meron bang mababasa ng baboy pinapayagan kainin po? Yes or no? No. O, kita mo, dapat kung titindigan mo yung brother Idwell ang kabilang side, mag-yes ka. No? Meron bang mababasa na pinapayagan? Sabi mo no. I-challenge naman kita. Next question. Oh, may inaintindig mo, bakit ka mag-next question? Kung wala talagang siguraduhin mong wala. Kasi meron. Pero ano ba talagang vitamina ang nabigay? Nutrition facts. Pork is a high protein food and contains varying amounts of fat. Okay? Marami pa, no? Marami po dito. So, lilipat po tayo dito sa sa ano tawag dito? Sa talata na pinapayagan ba ng Diyos ang baboy? Kaya ganun pa naman mga kapatid, no? Napatunayan natin kanina, sabi yung pasalamat ka, putol ang tawag nito, putol ang una nating debate. Ako pasalamat nga ako kung mayroon, brother. Sana magkaroon po doon ng miracle na buong yung ating challenge. Kasi pag napatunayan na po yun, talo ka talaga sa challenge ko. Malinaw. Maganda na serious na tanong ko. Sabi po dito mga kapatid sa Jess, but his son grew hungry while his lunch was being prepared. Peter had vision of his own, a vision that linked his present hunger with that what was about to happen. A ref opened in the sky and a white container, something like a huge sheet suspended by its outer corners, descended through the turn opening towards the ground. The container teemed with four-footed animals, creatures that crawl in birds, pigs, bats, lizards, snakes, frogs, toads, and vulture. Get up, better kill it. Sabi dito. So, mayroong baboy. Oh, tinanong kita kaya, masalamat ka. Hindi kita tinanong kung tao ito. So, tanggap mo yung tao mo mukhang baboy. No? Mabait ako ngayon eh. So, hindi kita tatanungin dyan sa taong mukhang baboy. Okay, ha? Ang challenge ko sa'yo, bigyan mo ako ng tao mamaya, Brad. Kung hindi mo ito mapamalian, bigyan mo ako ng taong akatartos. Bigyan mo ako. Pag hindi mo mapatunayan yan mamaya, at hindi mo mapatunayan na sinasabi ng Biblia, huwag kayong kumain ng baboy, mga Kristiyano, litra por litra. Pero kung mapatunayan mo, talo na ako. Pag hindi, ikaw yung talo. Palpa ka sa science ngayon. Palpa ka pa sa Bible ngayon. Oh, wala kang puntahan sa akin. O, dito pa. No. Bakit po? Ganun pa naman. Masunurin si Ellen G. White, mga kapatid. Alam ni Ellen G. White, nakakatulong ito sa ano tawag dito? Sa Kristiyano, nakakatulong din ito, no? Sa kalusugan po ng katawan, kaya ginamit niya eh. Ay, ito, babasa ako. Gusto ko bumasa talaga ng bumasa eh. Papabor ito sa akin, Brad. Ito ang authority ng SDA. Children are allowed to eat flesh, meat, spices, butter. Ayan, nabubulol ako. Butter, cheese, pork, rich pastry, and condiments. Generally, they are also allowed to eat irregularly in between meals of unhealthy food. O kita mo, unhealthy food. Yung pinapalagay yung unhealthy food kanina na baboy, brother, it will. Sabi ng science, maraming protein ang maitulong sa ating kalusugan. May time pa ba ako? Kaya 3 minutes. Okay, thank you. Ngayon, sabi mo, papatunayan ko naman, ang challenge mo sa akin kanina, papatunayan ko, na aral ng Diablo. Papatunayan ko sa'yo yan. Siyempre, ako ba naman? Ito aral ng Diablo. Ito. 1 Timothy, 2 Timothy, I think, 1 chapter 4, 1 to 4. Ito, pakinggan mo. 1 Timothy chapter 4, 1 to 4. Oh, wala na yung challenge mo Debunk ng challenge mo ngayon. Ito. 4, 1 to 4. 1 to 4. Sabi po dito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kinig sa Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Alin yung aral ng mga demonyo? Tuloy. Sa pamagitan ng pagpaimbabaw ng mga tao, nagsipagsalita ng kasinungalingan. O, kita mo lang, kasinungalingan. Okay. Na hiniruhang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. 3. Na ipinagbawal ang pag-aasawa at ipinag-utos na lumayo sa lamangkati. Ayan, lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nangakaalam ng katotohanan. Pakita mo?
Ano ba ito, Mitch? Broma. Broma, Brother Edwil. Yung karne. Broma. Ipinagbabawal o pinapayagan. Masarap na kainin sa bagong tipan. Okay? So napatunayan po natin mga kapatid sa ating paksa, no, tungkol sa pagkain, wala pong may naisira si Brother Edwil. Okay? Dapat pamalian niyo ito. May baboy. Scientific baboy. No? Celine G. White, paborito baboy. Ito. Ito ha. Ano bang aral Diablo? Ito, pakinggan mo. Dagdagan ko yan. 1 minute ha. Remind mo ko ha. 1 minute. Okay, dagdagan. 2 minutes pala. 2 minutes. 2 minutes. 2 2 minutes. minutes. Okay, akala ko bawasan mo pa. Ito dagdagan ko ah. Sabi po dito. Ito. Saan ka na? No, pakinggan nyo. Napakaganda po ng ating mga reference. Okay. Okay, dito. Ay. Okay. Ito. Ang dakong awa gitagna kini ni Jesus sa kasayuran sa isyo bahin sa tagna mahinang labing dako nga pagsuta alang kanila sa katapusang adlaw na manggulang daghang mga bakakon nga manalagna o pagpasalaak sa kadaghanang kadadaghanan alang sa dugang nga pagpasantop ihatag sa Dios kini nga pulong ngadto kang Juan nga hinigugma dili ninyo tuhuan ang tanan nga espiritu apan sulayin ninyo ang espiritu kung iya ba kini sa Dios kay daghang bakakon nga mga manalagna nga manungha sa kalibutan hinuon lakit na si Ellen White. Okay ta mo? Saan ba ito? Ang dakong awa chapter 5. No, chapter 5 mababasa po natin yan Ellen White writings sa inyo ding website ito. So napatunayan po natin mga kapatid yung nagtuturo talaga na pinagbabawal yung pagkain ng baboy ay aral po ng Diablo at ang nagtuturo po dito ay false prophets. Mula ang propeta. So meron pa ba tayong aasahan po dito? Kita mo, inutos niya dito, pwedeng kainin ang baboy. Inutos niya rin sa inyo, bawal kainin ang baboy. At ipinaglalaban mo pa ngayon sapagkat sabi po ng Diyos. Time. No? Okay. Okay, maraming salamat Bro Dino sa iyong second stand. Ngayon, second question ay Bro Edwell, 7 minutes. Bro Edwell? Okay, Mr. Moderator, pwedeng itong kung papayag naman si Dino, Dino, deal muna tayo. Pwede bang ang tanungan natin ngay 10 minutes kasi marami akong pwedeng itanong eh. Kung papayag ka lang naman. Sa second rebuttal Bro natin Dino, mamaya. papayag ka ba daw? Pwede yan, sa second. 10 minutes kin dalawa. Okay, sige. 10 minutes kin dalawa. Okay. Mamaya 10 minutes din si Bro Dino. Tanong eh. Sige, go ahead. 10 minutes. Sige, thank you. Brother Dino, sino ba ang inalok? Si Pedro o ikaw? Ano po? Sino ba ang inalok na kumain? Si Pedro ba o ikaw? Both. Bakit po? Lahat pong inutos sa mga apostles, sabi po sa Mateo 28:19, humayo kayo, inyong ituro lahat ng inutos ko sa inyo. Ako'y sumainyong palagi. Saan ba ito? Sa lahat na bansa ituro yan. O kita mo, kung anong inutos kay Pedro, inutos din ni Pedro. Sa lahat ko inutos. So ako din, beneficiaryo din ako. Kaya paborito ko baboy eh. Next question. Next question. Okay. Sa pinangat mo na Matthew 28:19, kasama ba doon ang utos na ipakain nyo ang baboy? Yes, kasama po doon. Lahat ng inutos ko sa inyo. Lahat ng inutos ko sa inyo, inyong ituro sa kanila. At saka gawin pa ninyong alagad. No? Lahat yun ituro sa lahat na bansa. Kaya yung tuutos po doon sa Acts chapter 10 kay Pedro, kasama po si Pedrong inutosan doon, brother. Next question. Nung kasama pa ng mga alagad si Kristo, nagkumain ba sila ng baboy o wala? Hindi pa kasi inutos pa lang eh. Pero dito sa gawa na Jess, after nung sinabi ng Panginoon, kakain si Pedro, tumayo nga doon eh. Di ba may pang-ihaw pa siya doon? Pumatay ka. Ano ba naman ipatay mo kung wala ka pang-ihaw, di ba? Next question. Okay. At sa makatuwid, noong kasama pa ng mga alagad si Kristo, hindi sila kumain ng baboy. Tama, mali? Merong kumain, merong wala. Nung paglinis nga, no, during that time kasi, Brad. Yes. May kategory doon eh. Tama o mali? Tama o mali? Okay. Pakiulit. Pakiulit. Okay. Noong nabubuhay pa si Kristo kasama ng mga alagad, kumain ba sila ng baboy? Tama, mali? Abay, oo, kasi hindi naman namamatay po ang Kristo. Diyos yan eh. Kaya nga ako'y sumain yung palagi. Hindi namamatay po yan, Brad. No?
Ako'y sumainyong ituro ang lahat ng inutos ko sa inyo. Ako'y sumainyong palagi. Hindi namatay, kaya buhay siya. Noong ano, no? Noong kumakain sila ng baboy. Next question. Next question. Okay, ulit. Ayusin ko ang tanong. Noong si Kristo ay kasama pa ng mga alagad, personally, physically, kumain ba sila ng baboy o hindi? Okay, Yes, kumain po ng baboy. Personally, buhay po ang Panginoong Jesus. Oo, personally. Personally nga eh. Ako'y sumainyong palagi. Personally, laging kasama. Kumain talaga, Brad. Oo, kaya scientific, Bible, Ellen G. White. Pabor. Next question. Okay. So, ano ba ang pagkaunawa mo ng personally? Talagang nandyan, nahihipo o hindi nahihipo? Boss, nahihipo at hindi nahihipo. Kasi Diyos, subukan mo hipuin ang Diyos, Espiritu yan. Personally, andyan talaga sumatin palagi. Pag ikaw po, nahihipo, pag ang Diyos hindi may mahipo, Espiritu yan eh. Next question. Mr. Dino, honestly lang ang tanong ko, physically nakasama ng mga alagad si Kristo. Kasama ha, physically. Kumain ba sila ng baboy o hindi? Oo. Physically naman talaga si Kristo. Kaya pinalitan yung katawan eh. Oo, physical talaga yun. Hindi mo masabi na ano yan, Brad. Immaterial yan, physical talaga yan. Personally, kumain ng baboy. Next question. Okay. Basahan mo ako ngayon ang talata na si Kristo personally kumain ng baboy. Pakibasa mo. Eto, pakinggan mo. Sabi po dito sa gawa, Jess, baboy. Pedro, kasama baboy doon sa 14 ha. Pedro, kumain ka. Sabi ni Kristo. Si Diyos yan eh. Diyos si Kristo, Trinity tayo. So, kumain ka, magtindig ka. Pumatay ka at kumain. Then sabi po dito sa Mateo 28:19 hanggang 20. Inyong ituro ang lahat ng inutos ko sa inyo. Ako'y sumainyong palagi. Okay, tamo sa lahat po. Andun talaga. Next question. Ang tanong ko kanina, personally bang kumain si Kristo? Sabi mo, opo. Saan mababasa sa Biblia na personally kumain si Kristo ng baboy? May sinabi ba akong personally kumain si Kristo? Apostol yung aking ano? Oo, yung inutusan, Brad. Yung inutusan yung kumain. May sinabi ba ako? Wait lang ha. Kung nagkakamali ako, may sinabi ba ako nun? I-correct ko ha? Yes. Okay. I-correct ko ha. Yung sabi ko personally, kasama. No, yun ha, personally kasama, hindi kumain. Kasama nila. No, kasama po nila si Kristo. Pero yung inutosan kumain, mga apostles, ituro nila sa lahat po na bansa. Next question. Sige. Salamat. At least kinurik mo. Okay, ito. Sunod na tanong. Ang aral ng demonyo, kailan ba lalabas ang aral ng demonyo? Nakalipas na o panghinaharap? Ay boss, pareho yan. No? Nakalipas, present, hinaharap. Sa present po, kasalukuyan natin hinaharap, kasama po SDA dyan. Nagbabawal po ng pagkain ng baboy. Ayon po sa inyong kasulatan. At ayon din sa talatang keynote ni Ellen G. White, past, present, and future. Kita mo? Next question. Ang aral ba ng demonyo ay pagbabawal ng pagkain ng baboy? Oo, sa inyo po yan, nagbabawal po kayo ng forbidden, sabi po doon sa 1 Timothy chapter 1 to 4. For allowed or forbidden, nagbabawal doon. Kaya ikaw nga sabi, marumi ang baboy, sabi ng science, may vitamina ang baboy. Aral kayo ng Diablo. Sabi po doon sa reference na binasa ko. Next question. Okay, next question. Sinabi mo na ang pagbabawal ng baboy ay aral ng demonyo. At ito ay sa nakalipas. Okay, nakalipas. Handa natin nakalipas. Ay, hindi. Wala pa akong sinabi, Brad. Huwag mong i-plant sa akin. Hindi ko sinabi, ha? Mr. Moderator, Yes, sumasapaw. stop time. Okay. Ano yon? Sumasapaw, Mr. Moderator eh. Sige, ano objection mo? Yun lang po, sumasapaw siya sa... Sige premise bro. ko. Okay, premise mo na. Ito, Ay, sige. counter objection moderator. Yes. Kasi po, sinabi ko daw na past. Wala pa akong sinabi. Sabi ko past, present, and future. Tatlo po yan eh. Huwag mo akong taniman sa bibig na hindi ko sinabi. Okay. Para wala po Next tayo. question na. Ang Mr. Moderator, sinabi niya na nakalipas at hinaharap. Sinabi niya kanina yon. Kaya, eto nga ang premise ko, Mr. Radino. Sinabi mong sa nakalipas ay aral ng demonyo. Okay. Sa nakalipas, sa lumang tipan,
ang ipinagbawal ng Diyos ang baboy. Ibig sabihin, ang Diyos ang Diyos ba para sa iyo ngayon ay demonyo? Hindi, Brad. Nagkakaroon kasi ng pagbabago. Ito ang tinutukoy ko, no? Sa 1 Timothy chapter 4, 1 to 4 na aral ng demonyo. Yung nagbabawal po, nang nilinis na ng Diyos. Yung marumi sa luma, nilinis na ng Diyos. Kaya ito, Pasko ito sa atin. Kasi dito na tayo sa present at sa future, umiiral pa kayo. Yun yung aral ng demonyo. Next question. Okay. Sang-ayon ka ba na ang Diyos ang nagbabawal sa baboy? Sang-ayon ka o hindi? Boss. Bakit po ako boss? Bakit boss ang sabi ko? Sa lumang tipan, pinagbabawal po yan sa bayan ng Israel. Pero nung dumating yung pagbabago, yung pagbabawal, wala na pong dietary law. Nilinis na po lahat ng Diyos yan. At yung nagbabawal ngayon sa paglinis ng Diyos na dapat kainin, aral po ng Diablo yan. At Seventh-day Adventist yun. Next question. Okay. Ano po ang pinagbawal doon sa 1 Timoteo 4? Pagkain ba o hindi pagkain? Pagkain. Mix nga eh. Allowed or forbidden. Yung nagbabawal ka nung pinapayagan at hindi pinapayagan. Sa Greek po, Roma, allowed or forbidden. Kasama ang baboy kasi sa Leviticus 11, forbidden ang baboy. Dito pa sa bagong tipan, nilinis ng Diyos, allowed or forbidden. Pag ipagbawal mo yan, aral ka ng demonyo. Okay. Ngayon, ang ipinagbawal pala ay pagkain. Okay. Ano yung hindi pagkain? Sang-ayon ka ba ang hindi pagkain ay baboy? Ay hindi, pagkain na po ang baboy, brother. Pagkain, di ba, nabasa ko sa Acts. Kaya nga nag-challenge nga kita kanina, sabi mo hindi. Hindi mo tatanggapin. Kasi nga, hindi mo mapatunayan. Ako napatunayan ko na pwede kainin. Pedro, tumayo ka. Patayin mo. Kumain ka. Kita mo, hindi pagkain. Sabi mo na kanina, pag inutos kainin, pagkain. Kampi na tayo ngayon. Next question. Okay. Ngayon, saan ba nakalagay ang mga hayop? Sa bukag ba o sa kumot? Saan nakalagay? Kumot. Ang sabi ng kumot, pwede mo ring ipasok sa bukag. Ako nilalagay ko rin sa bukag. Rabbit, nilalagay ko yan. Oo. So, ganun pa naman kapatid, yung baboy, kasama talaga doon na pinagbabawal mo, nasabi mo marumi. At yung nagbabawal ng marumi doon, ay aral nga po ng Diablo. Scientific at biblical, no, na ating batayan, agree po sa akin. Next question. May literal ba na baboy nilalagay sa kumot kung literal ang pagkaunawa mo? Abay, oo. Literal na baboy lagay sa kumot. Makapangyarihan kaya ang Diyos. Kahit ilagay niya pa yan sa sapatos, kayang gawin ng Diyos, brother Idwell. No? Walang imposible sa Diyos. Ilagay niya sa literal yan, walang imposible dyan. Next question. Okay. Ang panaginip ba ay naunawaan ni Pedro o hindi? Abay, naunawaan. Ang galing-galingan ni Pedro. Sabi doon, baboy. Kaya sabi ng Panginoon, tumindig ka, Pedro. Huwag kang pahiga-higa dyan. Natutulog ka palagi. Tumayo ka. Kumain ka ng baboy. Pwede na yan. Malinis na yan. Huwag mong ipalagay na marumi. No? Yaong nilinis ko na. O, kita mo? Next question. Anong pagkaunawa ni Pedro doon sa gawa 10:28? Anong pagkaunawa ni Pedro doon sa gawa 10:28? Ang pagkaunawa niya doon sa gawa 10:28, mga tao. Pero po dito sa 10 hanggang 15, mga hayop yung makakain. Ang doon po sa 28, hindi po makakain. Ikaw ba makakain ka ng tao? Papatay ka ng tao? Apat yung paa ng tao mo? Walang ganon, Brad. Next question. Time na. Okay. Okay. So, salamat po sa inyong tagutan tanungan at diyan natatapos. So, 10 minutes sa last stand na ni Bro Edwell. 10 minutes po to, tapos 10 minutes ni mamaya ang cross-examination, final cross-examination po din. Mag-umpisa po yan pag nagsalita na. Go ahead. Okay, thank you very much. At least sinabi ni Brother Dino na tao ang pagkaunawa ni Pedro. Okay, thank you very much. Game over. Si Pedro ang pinakita ng pangitain. Si Pedro hindi kumain, si Dino kumain. Baliktad, ano? Abay, medyo problema yata na ikaw ang inalok hindi kumain, ang hindi inalok kumain. Pero mga kaibigan, mga kapatid, game over na dapat. Bakit?
Inamin din ni Dino na ang pagkaunawa ni Pedro sa panaginip ay tao doon sa talatang 28. Salamat. At yun naman ang atin pong gustong ipaliwanag, kaibigan, na ang panaginip, ang pangitain ni Pedro na mga hayop na may gumagapang tag-apat ang paa at may pakpak ay ayon kay Pedro, tao na nilinis ng Diyos, mga kapatid. Kaya eto po, game over sa ating debate ngayon. Ang aral ng demonyo, mga kapatid, yung nagbabawal ng pagkain. Nagbabawal ng pagkain. Ang Seventh Adventist hindi po nagbabawal basta pagkain. Ngayon, ano po yung pagkain? Ano po yung meat? Abstaining, commanding to abstain from meat, King James Version, meat. Ngayon, ano po yung meat sa Biblia, kapatid? Ha? Kung meron ng makukuha sa labas, halimbawa sa Grego, kung ano mang mga diksyonary, mas priority natin ang sa Biblia. Kasi Biblia po tayo. Sa Genesis 1:29, mga kaibigan. Genesis 1, ito base tayo sa Biblia, ano po ang ibig sabihin ng Diyos kapag meat ang binabanggit? Ito, talatang 28. Sabi rito, at sila ay 29. At sinabi ng Diyos, narito, binigay ko sa inyo ang bawat pananim. Basahin natin sa English para meat din mabasa eh. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. Anong meat po rito? Pagkain. Basa natin sa Tagalog, may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyong magiging pagkain. Ang meat, kapatid, King James Version, pagkain sa Tagalog. Kaya yung ipinagbawal, yung aral ng demonyo, nagbabawal sa pagkain. Sino po yung nagbabawal sa pagkain? Hindi po Seventh Adventist. Nagbabawal sa pag-asawa, hindi po kami nagbabawal sa pag-asawa. Kaya mali, mali ang paratang ni Dino. Kaya mahilig kasi mamaratang itong ating kaibigan. Kaya po, mga kapatid, si Pedro, ulitin ko po, si Pedro ay nag-isip sa pangitain at itinuro sa kanya, hindi naman ipinagkait ng Diyos ang pagpaliwanag. Yung Pedro, tumayo ka, magtindi ka, magpatay at kumain, may kahulugan yon. Pedro, magtindig ka, bumaba ka at sumama sa kanila. Kami kasi, mga kapatid, mga kaibigan, mga Seventh Adventists, talagang inaalam po namin ang kahulugan. Hindi po kami basta sunggab ng sunggab na lang, At ngayon, si Pedro mismo ay sumama sapagkat yun po ang utos. Ibig sabihin, mga kapatid, ipinapakita yung mga hayop na yon, mga tag-apat ang paa, gumagapang at may pakpak, kaibigan, yun po ay tumutukoy doon sa mga hintil na marumi ayon po sa ayon sa turing ng mga Hudyo. Ito po isang babaeng Kananeo lumapit kay Jesus upang gamutin ang kanyang anak na inalihan ng demonyo. Anong sabi ni Kristo? Hindi nararapat na ang pagkain ng mga anak ay kuhanin upang ibigay sa mga aso. Imagine niyo po, hintil po yun, Kananeo, itinuturing na aso. Ngunit, sabi ng babae, Panginoon, bagamat aso ay nakakain din sa mga nahulog mula sa dulang ng kanyang Panginoon. Kaya ang sabi ni Kristo, apay, napakatinding pananampalataya mo, sige, umuwi ka na, gumaling ng anak mo. Mga kapatid, ang mga Hudyo, itinuturing nila mga hintil na mga itinuturing nila ang mga hintil na mga hayop na marurumi. Kaya nga po, gumamit ang Panginoon ng simbolo ng mga hayop na ipinapakain. Ang ibig sabihin, sila ay karapat-dapat sa kaligtasan, mga kapatid. Okay? So ngayon, kumbinsido ba si Pedro, mga kapatid, na malinis ng baboy? Hindi po. 2 Pedro 2:22, anong sabi roon?
ang isang tao minsan ay ligtas at umalis sa pananampalataya at bumalik sa pagkasala, itinuturing sa baboy. So mga kapatid, malinaw po na si Pedro hindi kumbinsido na ang baboy ay malinis. Bakit po? Kanyang inihambing ang mga taong makasalanan. Ang makasalanan mga kapatid, ay marumi din po yan sa harapan ng Panginoon. At ito po ay inihalin tulad niya sa baboy at inihalin tulad din sa aso mga kapatid. Kaya si Pedro hindi kumbinsido na malinis ang baboy. Okay, Apokalipsis 16:13 na ang masamang espiritu, maruming espiritu mga kapatid, maruming espiritu inahalin tulad din sa mga palaka. Yung mga palaka na yan, marumi na katulad din ng maruming espiritu. Kung wala nang marumi, kapatid, kung wala nang marumi, bakit po ay mayroon pa rin, inihalin tulad pa rin ang mga hayop sa marumi mga bagay mga kapatid. Therefore, talagang hindi totoong nilinis na pati yung baboy mga kapatid. Okay. 2 Corintios 6:17. Ang sabi po rito, kaya nga lumabas kayo sa kanila, lumayo kayo sa kanila, at huwag kayo magsihipo ng marumi upang kayo ay aking nagagawin. At sa akin ay maging anak, lalaki at babae. Mga kapatid, kung malinis na ang lahat ayon sa mga binta ni Brother Dino, disin sana wala ng maruming pinapaingatan ang si Pablo. Sabi ni Pablo, kaya nga lumayo kayo sa kanila at huwag kayong magsihipo ng marumi at kayo ay aking tanggapin at ako sa inyo magiging Diyos at kayo sa akin ay magiging anak na lalaki at babae. So mga kapatid, malinaw po na hindi po totoo ang sinabi, ang maling pagkaunawa. Kaya po nandito po tayo upang ating pasinungalingan ang maling pagkaunawa ng ating mga kaibigan. Okay? So mga kapatid, marumi pa rin po talaga ang baboy mga kapatid. Marumi. Kung ikaw po ay may sakit, lalala po yung sakit mo mga kapatid. Kaya sa mga may sakit, talagang ginabawal ang baboy. Lalo na po may high blood, may arthritis, lahat-lahat ng mga sakit, lalo niyang pinapala mga kapatid. So, okay. Ngayon mga kapatid, may panawagan ang ating Panginoon mga kapatid na kailangan po nating iwasan ang mga maruming bagay. Okay. Ang aso mga panidagdagan pa natin, Apokalipsis 22:15, Apokalipsis 21:27, na anumang marumi ay hindi makapasok doon sa kanilang langit. Sa Apokalipsis 22:15, ang aso po ay hindi po nakapasok. Ibig sabihin, ang aso marumi, kapatid. Ang aso ay kasama ng mga manggagaway, mangkukulam at mapagsamba sa Diyos-Diyosan mga kapatid. Okay, mas maganda ba sa kung meron pa tayong panahon, Okay. So mga kapatid, malinaw po na hindi po totoong nilinis na, Ang nilinis po mga kapatid, ito linawin natin. Ang nilinis po ng Diyos, yung mga pagkain na narumihan ng mga paniniwala, tradisyon. Ang kaso po, ang usapin doon sa Matthew 15 at Marcos 7, yung pagkain ng mga alagad na hindi nanghugas ng paa. Hindi naghugas ng kamay. Sapagkat tradisyon ng mga Hudyo na bago kumain ng tinapay maghugas ng kamay. So, yun po ang dahilan kung bakit nagalit ang mga Hudyo. Ang sabi ni Kristo, hindi nakakahawa ang pumasok sapagkat confident si Kristo na ang kinakain ay hindi baboy, tinapay po yun. Kaya lang sinungaling itong sabi niya kumain daw si Kristo. Ito inutos daw ni Kristo na kumain ang mga alagad. Kaya mga kapatid, hindi po nagsasalita ng tama ang aking kaibigang si Dino. Talagang pinaratangan niya ang si Kristo na baboy. Time. Okay, salamat sa iyong stand. Bro Dino, final cross-examination, 10 minutes. 10 minutes. Kasi ang paksaw natin, literal pong pagkain. So, ginamit mo doon sa Apokalipsis yung aso. Sa makatuwid, pinapalabas mo na yan stand ko. So, sabi mo, yung aso hindi makapasok sa langit. So, kung hindi langit, nagkaroon impyerno.
So meron ka bang maipakitang talata sa akin sa Biblia na aso pupuntang impyerno, Brother Edwell? Meron or wala? Yung literal na aso ha? Meron or wala? Meron na po wala, bro. Sagutin natin, bro, kasi yung time naman. Literal, bro. Walang literal na aso, may impyerno. Ibig sabihin, ang kinukuhanan lamang doon, bro, na ang aso marumi, kapsig, inahalin tulad siya sa mga taong makasalanan. Ang aso ay marumi spiritually and physically, Brother Dino. Lagi akong nagkamali sa Din Marie. Okay. Doon sa Gawa, Jess, no, chapter 10 to 15, sa The Boys Bible, ayon ba dito, yung baboy nilinis ba ito ng Diyos ayon sa The Boys Bible? Yes or no? No. Kasi po, simbolik lang po yun. Ang kaptagan po yun noon na nakaraan at namin na tao ang pakahulugan noon ayon kay Pedro at sinasakay. Okay. May mababasa ba ako sa The Boys Bible na sinasabi, nilinis ang baboy, nilinis na, at nilinis ng Diyos at ito'y pinapakain? Meron ba akong mababasa noon o wala? Wala kang mabasa litra sa litra. Ipinakita lang na sa kumot. At saka sa kumot, walang literal na baboy at kumot. Kunyari ka lang Kung may mabasa ako ayon sa The Boys Bible na pinapakain kay Pedro, aaminin mo ngayon, nagkakamali ka na naman, Brother Edwell, o hindi? Wala kang mabasa na Objection, kinakain ng moderator. baboy. Objection, objection. Objection. Kasi Ah. Objection, Hindi objection. hindi siya nag-abide sa rules. Objection, objection. Ito nga challenge ko sa kanya. Kung mabasa ko na pinapakain ng Diyos kay Pedro ang baboy ayon sa The Boys Bible, tatanggapin mo mali ka o hindi? Mali ka daw o hindi? wala kang mabasa na ang baboy. Okay, Ang question, bro, warning. Ang tanong niya is hindi walang mabasa, sabi niya is tatanggapin ba daw or hindi? Yun ang kanyang tanong. Okay, tatanggapin. Sige, challenge ulit. Pero ito yung word, ha? Itong word, ha? Kailangan susunod tayo sa word. Huwag mo akong palusutan. Bro, ang tanong niya is tatanggapin or ulit daw? Categorical po, brother. Categorical. Tatanggapin ba or Walang ulit? pakialam doon kung ano yung babasahin ko. Text dito lang. Sige. Basta ganito yung Okay, mababasa. babasa ako. Hindi, tatanggapin ko kung ganito ang Moderator, mababasa. okay na po, tatanggapin daw eh. That is challenge eh. Mr. Moderator, huwag Okay. Ganito. So, ang sagot mo is tatanggapin mo. So, meron ka bang counter showdown? Meron ka bang objection? Ano ba? Sino may objection? Mr. Moderator, honest lang po tayo. Mayroon akong gustong ipapasa. Apit ang babasahin mo bago kung magkasunod. Okay, ano yun? Okay. Babasahin niya na, Pedro, kumain ka ng baboy. Ganon ang gusto ko mabasa. Sige, yun, basahin niya. Ang word yung babasahin ko. Bababasa ko doon ang baboy, pinapakain, si Pedro, at ang Diyos. Yun yung babasahin ko. Huwag mo akong turuan ang aking babasahin. That is challenge. Kaya sabi mo tanggapin. Ang tinanggap mo yung challenge ko, hindi yung challenge mo. Hindi. Mr. Moderator. Kita mo, takot ka pala sa challenge ko eh. Kasi Tige lang. Walang magsabayan. So, ang sabi niya, bro, is ang counter objection. Narinig ko na yung objection mo. Ang counter objection niya is babasahin lang doon niya doon yung pakilinaw nga kung ano yung mga babasahin. English ba? Tagalog ba? Ano ba? Pakilinaw. Okay. Babasahin niya na, Pedro, kumain ka ng baboy. Hindi. I'm referring to ano. I'm referring to Dino. Bro Dino. Ano yung babasahin? Ano bang i-challenge? ito, babasahin ko sa kanya. Kasi ito yung challenge ko. Oh. Babasahin ko. Pakinggan nung mabuti ang sabi dito. This container them with four-footed animals, creatures that crawl, and birds, pigs, bats, lizards, snakes, frogs, toads, and vultures. Get up, Peter, kill it. No, we Lord, these animals are forbidden in the dietary laws of the Hebrew scriptures. I've never eaten non-kosher foods like before, not only in my life. If God calls something permissible and clean, you must not call it forbidden and dirty. Ito yung challenge ko. Kung mabasa ko ito sa The Boys Bible, na itong sinasabi, tatanggapin mo, mali ka, Brother Edwell, yes or no? Yes or no? No, kasi hindi nga po literal Ayun. yan.
Symbolikal yan. No, ako doon. Symbolikal yan. Naunawa ni Pedro na yan ay tao at sinasangayunan mo rin kanina sa Gawa 10:28. Sagot ko. Okay. Ano yung pinakita ng Diyos kay Pedro sa Gawa 10:15? Yon ba'y tao or hayop? Tao daw or hayop? Okay. Hayop nga ang ipinakita kay Pedro sa pangitain. Ang tangka ay kay Pedro at sinasangayunan na rin ang taong kabay doon. Okay. Okay. So ito bang hayop na pinakita kay Pedro sa Gawa 10:15? Pinapakain ba ito ng Diyos? Pinapakain si Pedro o hindi? Hindi nga yun ang ipinapakain kasi simbolika lang yun at mahirap din kumakain ng panaginip. Ayaw din Pedro kumain ng panaginip Ang kahulugan kasi noon sa Gawa 10:28, brother Milo. Sabi mo hindi. Kung mabasa ko na sinabi ng Diyos kay Pedro, tumayo ka, pumatay ka at kumain, tatanggapin mo mali ka na naman, Brother Edwell, yes or no? Pro yan, tumatawa ka sa tanong ko, sayang yung time ko. Okay. Tama yun. Tama yun. Tama yung kumain pa pero hindi nga yung baboy. Pero moderator, categorical pa yung aking tanong, moderator. Yes, yes. Hindi ko sumagot. Categorical bro, kung tatanggapin ba o hindi. Ito, Yun sabi niya. ulitin ko. Sabi niya kasi wala daw mababasa doon na pinapakain ng Diyos. Ito ang challenge ko. Kung mabasa ko, ayon doon sa talata, Gawa 10:15. Gawa 10:15 na sinasabi kainin yon. Tatanggapin mo. Mali ka ngayon, yes or no? Mr. Moderator, pakituba. Request na basahin niya yung talata. Bro, categorical yung tanong niya bro. Bro, categorical kasi yung tanong niya. Kailangan mo sagutin yun na yes or no. Before ka mag-explain ng anything. So, sagutin mo muna, yes or no. Ha? Request ko lang na basahin niya mismo ang talata bago ako sasagot. Hindi pwede bro. Under cross ka kasi. Saka ka na mag-request kapag ka nasagot mo na. So, you have to answer the question. Sige, pakiulit. Okay, sabi mo kanina, hindi inutos ng Diyos na kainin. Hindi niya pinatayo si Pedro kasi no, sabi mo. So kung mabasa ko dito sa verse 15 na sinabi, tumayo ka Pedro, pumatay ka at kumain, tatanggapin mo, mali ka, yes or no? Okay. Hindi ko tatanggapin na mali ako. Hindi ko tatanggapin na mali ako. Kapag hindi nga ako'y pinakain doon. Symbolikal tao ang pagkahulugan doon, brother. At si Pedro, hindi rin pinito ng baboy ay mali. Okay. Di ba totoo, pinapakain ng Diyos ito kay Pedro ayon sa Gawa 10:15, ayon sa talata, may basang kumain, yes or no? Ay, no. Hindi nga. Wala pala. Tao nga sabihin doon. No. Okay. Ang sabi po dito, kapatid, babasahin ko sa 14. Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. No? Ito, sa 13 tayo magsimula. Sabi po dito, at dumating sa kanya ang isang tinig. Magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Ito ba ay utos ng Diyos kay Pedro na magpatay at kumain o utos ito ng Diablo? Utos daw ba ng Diyos o ng Diablo? Utos ng Diyos yun na tindig ka, pumatay, kumain. Ayun. Ang kahulugan ng Pedro, tumayo, tumama sa kanila. Yan ang ibig sabihin nun. Okay. Ito, no? Sabi mo, tao ang tinutukoy at sabi mo'y kumain, utos. Alin yung tamang sagot mo kanina na walang mababasang kumain, no? Yung una na sinabi mo walang mababasang kumain o itong ikalawa na sinabi mong merong mababasa palang kumain na utos ng Diyos? Alin yung tama? Yung una o yung huli? Yung una, yung huli daw. Okay. Boss, ang sagot ko doon. Litra por litra may nabasang kumain. O yun. Ang ibig sabihin noon, mga tao ng intelleksyon,
Okay, sabi both or no. So ayon pala sa talatang 13, may no ka na sagot doon. Meron bang sinabi na hindi kumain ang Diyos doon? O wala? Wala kang mabasa na kumain ang Diyos doon. Ang Diyos hindi kumain, pero hindi kumain. Kaya Wala po akong sinabi ng Diyos ang kumain, kundi nag-utos kay Pedro. Ito yung susunod na tanong. Sabi mo, litra por litra may mababasa na kumain si Pedro. Kumain ka, Pedro, utos ng Diyos. At sabi mo, tao ito. Meron ka bang talata ipakita sa akin na si Pedro kumain ng tao? Meron o wala? walang litra por litrang kumain kasi ang kahulugan nga ng kain, nilinis na ang mga intil. Yun ang ibig sabihin nun, ang daling unawain yun, Brother Tino eh. So ito brother, yung hindi mo pa natibag sa stand mo, hindi mo na i-rebat, bigyan mo ako ng tao, litra por litra, naka-define po yan, no? Kanina sa challenge natin, na akatartos, bigyan mo ako. Meron ba noong taong akatartos o wala ayon sa talata? Okay. Walang litra por litra. Pero, ang intil na kisanan ninyo, inihambing sa mga ang aso ay marumi ang takon yun. Kaya yun ang katibayan, ang tao, mga hindi, tinuturing na akatarton marumi. Para sa Panginoon, sila, at sila, ang loob ay tao, ayon sa Panginoon, at kasangayon sa Panginoon. Question? Okay. Yun bang baboy, forbidden ba yun? Yes or no? Yes, forbidden ang baboy, hindi ipinapakain. Deuteronomio 14. Okay. Ayon ba sa Biblia, aral ba ng Diablo yung nagbabawal kumain ng forbidden o hindi? Hindi yun aral ninyo kasi Diyos ang nagbawal at hindi kami mga Seventh-day Adventist. Nagkamali ka lang. Okay. Kung may mababasa ako sa Biblia na yung nagbabawal kumain po ng forbidden, na included ang baboy, sabi mo ay aral ng demonyo, tatanggapin mo, mali ka ngayon? Yes or no? No, kasi wala apoy ang nakalagay doon. Sa sa na dinasa mo, hindi po baboy, meat po doon ang ipinagbawal. Kasama ba do? Pag sinabi bang forbidden, kasama ba baboy sa forbidden o hindi? Hindi kasama ang ako. Ulitin ko. Medyo nalito ako. Pakiulit ang tanong mo. Okay, so sunod na tanong ganito, no? Kasama ba sa forbidden ang baboy, yes or no? Okay. Ang baboy ay hindi Objection! Masagot ka muna ng ganda mong tanong. Kasama daw ako, Bor. Sinabi ko nga kasama sa forbidden. Objection ako eh. Yes, bro. Objection ako eh. Wala naman Objection. akong pinapili ang kasama. Objection? Pag sinabi pang forbidden, kasama ba baboy, yes or no? Yes or no daw, bro? Yes, forbidden nga ang baboy at hindi nga pagkain ng baboy eh. Kung pagkain ang pag-uusapan, ang baboy hindi pagkain, kaya hindi sinapasama doon. Ang araw ng demonyo, nagbabawa sa pagkain. Sa pagkain, kain. Okay, yun ba, sabi mo sa forbidden kasama baboy. So ayon dito sa aral ng Diablo, 1 Timothy chapter 4, 1 to 4, yung aral ng Diablo, forbidden. Tanggap mo ba na forbidden yan, yes or no? Yung pinagbabawal? No, kasi po, ay meat po ang nakalagay dyan. Hindi po baboy, hindi po pagkain. Meat, bawal mga pagkain. Okay, ano bang time ko, Brad? Mahaba pa ba? 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, okay. Sabi mo, no, ano sa Greek, no? Ang meat dyan, ano sa Greek? Okay. Kriyas yung, pag sinabing kriya, mga food yun. Food, the Jewish tradition. Kriyas. Okay. 1 Timothy chapter 4 verse 4, no? Alin ba ang nasusulat? Broma o yung sinabi mo? Okay. Hindi ko nilatag yun.
Start How time. decision, moderator? Let's Kahit start. ano nang itatanong ko, basta pagkain. Yes, ang yes. forbidden. Oo, tama, tama. So, Huwag kang magpuan ang tanong sa niya po akin. doon, bro, is ano ba daw yung nakalagay, broma o yung sinabi mo daw na isa? Pakiulit daw. Ito, ulitin ko maganda kong tanong. May sinabi ka sa akin yung myth doon, iniwasan mo yan eh. So tanong ko sa iyo, yun ano sa Greek? Sabi mo, iba yung sagot mo. So alin ang tamang nakalagay doon sa Greek sa 1 Timothy chapter 1 hanggang sa verse 4 na lang, no? Yung pagkain na tinutukoy doon. Ano ba sa Greek yung myth? Broma o yung sinabi mo? Broma daw o yung sinabi mo? Broma yun. Pag sabi mo, siyempre bumabase sa Jewish belief na yun ay alam mo. Oh. Okay. Siyempre, Jewish definition ng pagkain na broma. Kaya yun ay, pero ang baboy hindi kasama sa broma kung ang Hudyo ang pagbabasihan. Okay. Sabi mo, nagkamali ka sa una mong sagot, tapos broma pala. No? So ito yung aking tanong. Yun bang broma, saan nakadefine? May nakadefine ba dyan na forbidden, yes or no? Yes or no? Okay. Ang broma ay alay. Objection. Objection? Objection, objection. Objection, bro, objection. Yun ay Bro, we have moderator. Excuse me. Ang tanong niya is, pakiulit. Bro Edwin, pakinggan mo naman yung objection ko. Wag kang magpaliwanag. Ito yung aking tanong. Yun bang broma sa Greek meron bang mababasa diyan naka-define sa forbidden, yes or no? Yes or no? no. Hindi ang broma ang broma lang. Para sa mga Hudyo, allowed yun. Okay, sabi mo ay no. Kung mabasa ko, yung broma naka-define diyan sa allowed or forbidden, may forbidden doon, tatanggapin mo mali ka kung mabasa ko, yes or no? Yes or no? Okay. Para sa mga Jewish, Objection. Yes or no daw po, bro? Yun ang pakiulit ang tanong. tanong. Ulitin mo yung tanong. Pakinggan mong mabuti. Ang ganda ng tanong ko, Bro Edwell eh. Wag mo naman akong takasan. Dito sa broma, kung may mabasa ako, no, na ito ay naka-define sa forbidden, tatanggapin mo, mali ka ngayon, yes or no? Yes or no? No, hindi ako mali. Ginawa. Kasi ang aking pinagpagkukulan, ang broma ay sa mga Hudyo. Pero para sa mga Grigo, ang broma pati forbidden kasama. Kailang, mabasa tayo na ang broma ay yung allowed. Last question. Last question. Dito sa broma, 1 Timothy chapter 4 verse 4, no? Ngayon ito sabi sa 3, nasabi na meats dito, no, abstain from foods or meats. Itong broma, no? Ito ba ay para sa Hudyo o hindi? Yes. Para sa Hudyo. Ayun. Yan. Kasi ang nagsalita niya si Pablo, Hudyo. Kaya ano ang sabihin, yan ay para sa base sa standard ng mga Hudyo kasi ang nagsalita Hudyo si Pablo. Okay. Maraming salamat. At dyan natatapos ang inyong debate. Tako tayo sa ating conclusion. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes. No? Wait lang ha. Wala na siyang last stance, Brother James? Wala na, tapos na. Tapos na. Basta tapos Okay. na, conclusion na kayo. Okay. So, mauna dito si Edwell kasi siya si Bro din yung nauna eh. Mauna ka bro, 5 minutes. Sige. Thank you very much. Sa mga kapatid, base po sa topiko natin base po sa topiko, patunayan ni Dino na malinis na ang lahat ng pagkain. Ngunit, hindi niya po napatunayan. Kasi may marumi pa rin. May marumi pa rin. Okay. Ito pong sa 22:15. Basahin natin to maganda. Mga kapatid. 22:15. Maging spiritual
or maging physical ay marumi. Eto, na nga sa labas ang mga aso. Sabi na, huwag maging literal man yan o maging physical, aso. Marumi ba ito? Ang anong point ngayon dito? Kung ito ba'y marumi? At ang mga manggagaway, at ang mga makiapit, at ang mga mamamatay tao, at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at ang bawat nag-ibig at gumagawa ng kasinungalingan. So mga kapatid, ang aso ay napabilang sa mga marurumi. Ayun tanong, bakit ibinibilang ang aso sa marumi? Dahil ba ang aso ay malinis? Mali. Binibilang siya sa mga maruming tao sapagkat ang aso ay marumi. Eto pa. Ngayon, nandyan po sila sa labas, ano? 21-27 mga kapatid ng Apokalipsis. Hindi papasok doon. Saan hindi papasok? Sa kanan langit. Hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan. So mga kapatid, ang aso binibilang sa mga maruming tao, masusuklam na tao, sapagkat ang aso ay marumi. Okay. Eto, yung palaka, this is 13. Eto mga kapatid, alam ko i-rebat ito ni Dean mamaya, pero kahit man i-rebat niya ito. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng palaka. Bakit po ibinibilang ang palaka sa maruming espiritu? Dahil ba ang palaka ay malinis? Mali po. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, may marumi, hindi malinis ang palaka. Kaya, mali, no? Maturuan nga kita, Brother Dino, no? Ngayon, 2 Pedro 2:22 mga kapatid. 2 Pedro 2:22 mga kapatid. Ito po'y tidali. 2 Pedro nga ba? Tidali. 2:22. Ito po ang talata mga kapatid. 2:22. Nangyari, sabi to si Pedro ang pinakitaan ng baboy, sabi ni Dino, malinis na raw ang baboy. Para kay Dino, ayon kay Pedro, malinis na ang baboy. Ito si Pedro ngayon mga kapatid. 2:22 ng 2 Pedro. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. At sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Sino ito? Yung mga taong minsang tumanggap ng kaligtasan, umanib sa pananampalataya at bumalik sa sanlibutan, inihalin tulad sa baboy at aso. So meaning, si Pedro hindi kumbinsido na malinis ng baboy at aso sapagkat sadyang ang pagkaunawa ni Pedro mga kaibigan at sadyang ang pagkaunawa ni Pedro sa kanyang panaginip ay tao po ang nilinis ng Diyos at hindi ang baboy. Balikan po natin. Gawa 10, no? Gawa 10:28 mga kapatid. Malinaw po ang talata. Hindi lang naunawaan ng ating mga kaibigan sapagkat ang gusto nila kumain agad. Pero bago ka kumain, isipin mo muna na katulad ni Pedro. Sabi rito, at sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama o lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sinumang tao ay huwag Time. tawa marumi. Time. O karumaldumal. Time. Okay. Thank you very much. 5 minutes din po kay Bro Dino. Bro Dino? Ayan po, no, magandang umaga na mga kaibigan at mga kapatid. Napakatibay po ng ating tindig. Ano po? Wala pong may naisira si Brother Edwell. No? Parang bula, binabato pero bumabalik.
Ganun po katibay po ang Original Baptist Faith Defenders po andito. No? At gumagamit po siya, hindi niya naunawaan ang Biblia kung ito ba'y simbolikal, ito ba'y literal. Akalain mo literal pong pagkain na pinagbabawal kainin ang usapin. Napunta po sa simbolik na pagkumpara ng tao sa hayop. Oh, bakit? Kita mo yung aso niya hindi na makapasok sa langit. Patay yung ano niyo pala, meron pa lang ang Diyos niyo tagapagligtas pala ng hayop, hindi ng tao. Oh, diyan pa lang po kayo nahihilo, Brother Edwell. Ikalawa po, naligaw ka po dito sa 2 Peter 2:22. Kailangan po nawaan to ng mga nakikinig eh. 2:22. Bakit sabi po dito? Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay na nagbalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglublob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Oh, ano ba ito? Hindi po ito literal na baboy mga kapatid, mga false prophets po ito. Kailan naging pagkain ang false prophets, Brother Edwell? Dito ka palang naligaw ha, gusto mo talaga kainin si Ellen G. White sapagkat siya false prophets ha? Huwag kang ganon. Ito, babasa tayo, bakit false prophets po ito? Hindi mo binasa ng buo ang chapter na ito, nagkonklusyon ka sa huli. Ayan, idinaligaw ka, ikaw yung hindi nakakaunawa. Kami ni Pedro na unawaan namin sapagkat kami pong mga baptist ay benepisyaryo po ng turo ng Diyos na dapat kainin ang baboy. Ito, babasa ko. Sa verse 1 po ng 2 Peter 2:1, dito siya sa 22, hindi siya nagsimula sa 1 kung ano bang pinag-usapan dyan eh. Ito. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that both them and bring upon themselves swift destruction. O, kita mo, sino naligaw ngayon, Brother Edwell? Ikaw, nililigaw mo yung mga nanonood. At doon mga kapatid, no, yung challenge niya na patunayan po natin, saan? Yung baboy pwede nang kainin, yung pinagbabawal po sa lumang tipan ay pwedeng kainin, science, Bible, referensya mula kay Ellen G. White, agree sa akin, wala siyang kakampi ngayon. Kundi maling unawa, akalain mo, simbolikal, gawin mong literal. Ayan tuloy, may impyerno na yung aso mo, di makapasok sa langit. Kakain ka ng false prophets, kita mo? Ito pa ha, dapat marunong tayo mag-unawa, no? Mag-unawa ng Biblia. Dito, Broma. Ito, di ba? Di naman siya dito sa Broma, oh. Aral ng Diablo. Nag-challenge niya po ako na patunayan ko na yung aral ng Diablo ay yung nagbabawal po ng baboy. So sabi ko yung baboy, forbidden, yes or no? Yes, forbidden po yan. So ano bang great dito? Broma o yung sinabi mo? Kasi sumasagot siya ng mali, sumasagot siya ng wala doon. So idiniin ko ngayon. Nakalagay doon Broma. So yung Broma ba, nakalagay ba doon allowed or forbidden? Yes or no? No, allowed lang daw doon. Kung mabasa ko ngayon forbidden yan, tatanggapin mo, mali ka. No, kita mo? Inconsistent ka? Oh. Ganon po ang pag-aral mga kapatid ng Biblia. Hindi po yung hayop, gawin mong tao. Ipasok mo na yung hayop sa langit. Walang ganon. Dito po sa Acts 10, nabasa po natin baboy. No? Sa huli po, magkaibang senaryo po yung tao dong malinis din sa Diyos. Magkaibang senaryo. Pero ito, pinapakain. So sabi ko sa kanya, kasi tao ay yung mga hayop na apat na paat, umiikot at may buntot. Lumilipad, tao yan. So meron bang tao inutusan ang Diyos na pakain kay Pedro? Wala. Di kita mo, sinagot mo, wala. Wala naman atang taong mukhang hayop, mukhang ibon, at mukhang baboy. Mukhang ahas. Walang ganon. No? Kaya tinanong kita kanina, kontra-kontra yung sagot mo. No? Mistra contradiction talaga. Kaya napatunayan ko talaga, mga kapatid, yung paksa natin napakatibay. Hindi po na itumba. Ang dami po niyang pinupuntahan. Kanina, una po naming debate. Tumanggap po siya sa challenge, talo siya pag mabasa ko. Na may baboy doon. Yes, sabi talo ako, nabasa ko. Pasalamat siya, hindi nakopya yung record. Tapos sinabi ko na kopya daw record na pahiya daw ako. Pasalamat nga ako, Brother Edwell. Bakit talo ka na sa debate? Nabasa ko litra por litra. Yung hinindian mo, tulad din ng Broma. Naging double-minded ka doon. Sumasagot ka na hindi ayon sa Biblia. Kasi Broma nakalagay doon, sabi mo hindi. Time. Palipasin mo pa doon sa prutas eh. Time. Okay, yan ang tatapos ang debate ng ating dalawang speakers. Father Dino Diaz ng Baptist, Faith Apologetics, Defenders,
And si Brother Edwel Orteleza ng Seventh Adventist. Bibigay po tayo ng tag-isang minuto sa kanila para sa pagpapasalamat, pagka-promote, no? Bagamat ito ipopost natin sa page sooner, naka-live pa rin po tayo. Rodi, no? Pwede, 1 minute, mauna ka na siguro sa pagpapasalamat. Wala na po itong ano dito, wala na issue, ha? Okay. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kung saan po ay marami pong nakinabang sa aming pag-uusap ni Brother Edwel. Nawa po mga kapatid, lahat po tayo may natutunan, lahat po tayo mag-aral ng Biblia. Lahat po dito sa Biblia, i-search po natin kung ano ba't lang kahalagahan na tinuturo nito. At maraming salamat din sa ating kausap kay Brother Edwel. Brother Edwel, sana marami pa tayong paksang pag-uusapan at marami ding malilinawan tungkol po dito, no, sa ating pag-uusap. At maraming salamat din kay Brother James, nating moderator. Thank you. 2 beses na kami nagdebate, andyan ka pa din. Maraming salamat talaga. Kay Pastor Alexander, maraming salamat din sa pagsuporta mo. Kay Sister Andy, kay Sister Amari, no, maraming salamat. Nawa mga kapatid, kung inyong mapanood ito, mag-enjoy po lang po tayo lahat at matuto po sa ganitong pag-uusap. God bless po sa atin lahat. Okay, Magandang umaga. maraming salamat po, Budino. 1 minute din po sa pagpasalamat at na po pagbati. Brother Edwin. Bro. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Brother James. Okay. Masaya naman ang debate nito. Masaya. At sa sinabi ni Dino na marami pang maulit, opo, wala problema. Game naman tayo, ano? Thank you very much. Pagamat medyo puyat kasi naulit na. Anyway, okay lang po mga kapatid. Ito yung ating katuwaan na pasinungalingan. Sorry. I'm sorry. Ito po yung ating panahon na kapatid na makausap po yung ating mga kaibigan sa kaibayong pananampalataya na. Okay, thank you very much, Brother Dino, Brother James, at kay Brother Alex, at po sa lahat po ng mga kaibigan. No? So, maulit muna ito. Diyan po natin, Brother Dino, ang sunod po ng mga po. Salamat. Okay, maraming salamat. Ulit lang, ha. Okay. Diyan po natatapos ang ating debate at end na natin ang ating live. So again, God bless everyone. And this is Baptist Street Defenders. Out na natin ang ating live. Okay. And live.